Magandang hapon. Kami ngayon andito sa Barangay Payatas para interviewin ang kanilang barangay chairman na si Barangay Captain Rose Dadulo. Noon po ma'am, Mga estudyante. estudyante po galing po sa Lyceum of the Philippines University. Nandito lang po kami upang interview lang po kayo sa mga issue lang po na nababalita po ngayon sa bansa natin. Anong year na kayo? First year po. Kaya pala nanginginig ka pa. Oo, sige, hindi pa sanay. Ano? Okay. Hindi ka pa nagre-report. Masyado. Sige. Tapos, Yun po. saan yung gagamitin? Project Project po sa Polgo. Politics po. Politics and governance. Okay. Oh, wow. Polgo. Tapos yung tungkol lang po sana sa RH Bill. Tatanong lang RH po Bill? namin kung ano po yung pananaw niyo tungkol po sa RH Bill. Controversial. Opo. Okay. Personal opinion. Ako. Okay. Ang personal opinion ko sa RH Bill, maganda. In a sense na ang mga kababaihan ay siyempre mabigyan nila ng sapat na pangangailangan ng kanilang mga anak at yung sarili. Plus, yung pagbabudget nila sa mga resources ng family ay talagang maayos. Kaya kung maliban doon, nakakatulong sa nakakatulong sa gobyerno kasi malaki. So, mabilis ang paglago ng ating populasyon na kung saan if you're going to compare the resources of the government sa mga number of the populace talagang per capita income ang liit-liit na lang talaga kaya marami ang naghihirap. Ngayon, as a mother, gusto ko bigyan ng chance yung anak ko na mapabuti ang kanilang future. Kaya kailangan, ayusin ko yung pagpaplano ko sa pamilya ko. Kasi anak ko naman ang magsasuffer dyan kung sakali naman na hindi maayos or marami sila. Kasi compare mo yung 5 na anak doon sa 2 anak, mas mabigyan ng pagkakataon lahat ng pangangailangan ng maliit na anak kaysa yung marami, di ba? So yun ang aking yan ang aking pananaw. Pero po ma'am, paano po yung mga kabataan po na gumagamit po ng mga pills po para po sa premarital sex? Yun ang actually, yung paggagamit ng kabataan sa premarital sex ay hindi dapat yun eh. Kasi alam mo yung may disadvantage sa health ng bata. Yun ang isang problema sa ngayon, yung early pregnancy. The mere fact that the youth are already exposed on the issues. Pero dapat hindi nila gagamitin yun kasi yung sex is a secret. Dapat yung sex after marriage, hindi yung before marriage or just taking for granted na parang for the sake na curiosity. Hindi pwede yung ganon. Kasi yung sex is sagrado. Kaya ginagawa yan doon sa loob ng isang kwarto na ang mag-asawa ang nagano because it's a part of love. Hindi yung bakit ka magsisex? Para saan? Kaya ngayon, yun ang naging problema natin ngayon, yung early pregnancy. Kaya nga mas maganda na meron talaga tayo na maipasa ang RH Bill para sa ganun, maiplano na maayos at para magabayan na maayos ang mga anak. Tungkulin ng mga magulang. That's again, parents' effectiveness, parent responsibility. Yung ganun. Kasi kung marami kang anak, ay bahala ka. Ang anak mo, bahala ka. Hindi mo magabayan. Whereas kung kunti lang anak mo, magagabayan mo. Ma'am, in favor po ba kayo sa divorce po? No. Bakit po? Hindi ako in favor sa divorce law. As I have said, marriage is sacred. Kautusan ng Diyos. Yan ay part ng Ten Commandments. Diba? Kaya nga, hindi dapat papalit-palit ng asawa. Kasi kawawa naman ang bata. Pero po ma'am, paano po kung yung asawa niyo po, binubugbog po kayo tapos susunod na pong makipaghiwalay? I think yung pagbubugbog itself
hindi mangyayari yung pagbubugbog sa asawa kung may maayos na pag-uusap sila. Because before entering into a marriage, ay meron naman sila ng I do. May courtship naman eh. Di ba? May courtship, alam nyo kung bakit na against ako. Alangan naman, mag-asawa na naman ng panibago. Eh di magkaanak na naman, mag-asawa ka na naman ng panibago. Magkakaanak ka na naman. Paano naman yung anak? Nasaan yung love and care ng parents? Kaya ngayon, yung mga anak magre-rebelde kasi iba yung anak dito, iba yung anak doon, iba yung anak doon, hanggang sa i-rapin pa yung anak na. Nagkakaroon na ngayon ng maraming problema dahil doon sa hindi maayos na relasyon ng mag-asawa. Na kung saan, if they are only putting God at the center of their life, as husband and wife or in the family, sigurado na walang bugbugan, wala pong hiwalayan, wala pong divorce. O ano pa? Sige, huwag ka matakot. Ang religion ko? Ako, multi-religion ako. Graduate ako ng St. Paul Catholic yun. Ma'am, ano naman po, yung tungkol naman po sa pork barrel. Kasi napapanahon po yun. Regarding sa pork barrel, Opo. anong gusto niyong itanong sa pork barrel? Kung in favor po ba kayo na I-abolish. i-abolish po yung pork barrel? No! Bakit po? Bakit nang i-abolish? Eh, paano ang gagastusin sa taong bayan? Ang pera, ang pondo ng gobyerno intended for the taong bayan. Ano ngayon ang proyekto? Anong pakinabang ng taong bayan kung i-abolish mo yun? Paano po kasi ma'am yung, di ba na sabi nga po na marami nga pong nangungura po dahil po din sa pork barrel. Alam mo, dapat hindi tatanggalin, ayusin ang paggamit. Yung nangungurakot na mapapatunayan, there is a COA, there is an accounting, maliwanag ang batas natin, di ba? Ang paggamit ng pondo ng gobyerno ay naaayon sa accounting and auditing procedures. Kapag yan ay tungkol sa infrastructure, there should be a proper project cost. So, paano mo maiano yun? Ngayon yung nangungurakot, masusunog ang kaluluwa nila. Di ba? Napakaswapang naman nila. Saan mo dadalhin ang pera ng gobyerno kung hindi mo gagastusin sa taong bayan? Ano ang paunahin ng mga programa, ng pangangailangan ng taong bayan? So, there it goes. Kaya nga may pondo eh. Hindi para sarili po yun. Yung nasa opisyal ng gobyerno na pinagkakatiwalaan ng taong bayan, they should use it properly based on the needs ng mga constituents nila. So, ma'am, ano naman po yung, para po sa inyo, ano po yung mga definitions ng isang good leader ng bayan? A good leader, Opo. sincere sa kanyang trabaho. Because if there is a sincerity, dedication, and love to the people, sigurado yan. Magiging honest siya, transparent. There is a proper people's participation. Kasi without people's participation, hindi good governance yun. So, sa tingin niyo naman po, ma'am, si Presidente Aquino po, good leader po ba siya? Si Presidente kasi yan, may marami pang ano yun eh. Marami pang dadaanan eh. Kaya, wala naman akong nakikita na hindi. Alam. Ano ba? Maaga pang judge. Ano na lang Ang hirap kasi mag-judge sa kanila. I don't know. Kami nasa ibaba lang kami. I don't know what they are doing sa taas. Kasi meron naman na Congress. Just imagine before the approval of everything, kailangan dadaan naman sa Kongreso. Diba, may check and balance naman tayo. Yes. Mahirap po ba maging barangay captain? Mahirap kapag hindi mo alam ang gagawin mo. Pero, if you're just going to enjoy what you are doing, walang kahirapan. Enjoy lang. Enjoy and do what is good for the good of the community. Walang problema. So,
So, ano na lang po, ma'am, yung mga payo nyo na lang po sa amin para po maging good leader po kami in the future. Ay, nako! First, know yourself. Nga kasi mga bata kayo, totoo yon kasi kayo yung the future, no? Ang pananaw ko kasi sa mga kabataan, iyaan po yung dapat na mahubog na maayos kasi kayo po yung the leaders in the next generation. Pag hindi kasi maayos ang tinuturo sa inyo, wala po yun. So it will always start sa family. It always starts sa family. One, why family? Paano mo magiging good leader kung ang family, kung ikaw anak, palasagot ka sa magulang mo? Paano ka magiging leader kung ikaw mismo hindi ka marunong tumulong sa mga magulang mo? Paano mo masasabi na ikaw ay magiging a good leader kung ikaw ay hindi ka maka-Diyos? Baka ikaw nga, akala mo talino mo, hindi ka naman nagpupunta ng church. Akala mo talino mo dahil hindi naman na nakapag-aral ng yung mga magulang mo, hindi sila na nakatapos ng pag-aaral. Akala mo, dahil anak ka naman talino, parang pinabaliwala mo yung magulang mo. Paano magiging good leader yun? A good leadership always starts within the family circle. Within the family circle. Ano yon? Kung mahirap pa magulang mo, magtiis ka. Tutulong ka. Mag-aral ka mabuti. Magsikap. Di ba? Hindi lang yung mag-aral ka na mabuti para lang doon sikat ka sa school. Kung hindi, dapat doon gagawin mo yung mga assignments mo rin sa household chores. Di ba? Tutulong ka sa magulang mo. I myself, ako yun. And no wonder, kasi I never expect na ako makakarating ako sa position ko. Ma'am, ilang taon na po kayo sa salvation? 11 years. Tagal na. As punong barangay. 5 years as a kagawad. Tagal. Ma'am, sa 11 years po na yun, ano po yung mga problema na pinakanahirapan po kayong isolve or mai-resolve po? Peace and order. Bakit po? Ha? Alam mo kasi, yun ang sinasabi ko, kung wala kasing peace sa loob ng pamilya, lalabas ang problema. Una, pag nag-aaway ang mag-asawa, ang mga anak napapariwara. Pag napapariwara ang mga anak, naghahanap ng barkada doon sa labas. Pag naghahanap ng barkada na sa labas, ayaw niya na ngayon na pumasok na sa loob ng bahay. Hindi na ngayon nakikinig sa mga magulang na, why? Sasabihin, anak, ano ka na ganito? Pero kapag nakikita mo magulo at sa loob ng bahay, gusto mo ba na tumira ka doon? Ayaw mo. So, doon, ang hirap talaga yung peace and order kasi doon nag-i-start sa loob ng pamamahay. Aside from that, poverty. Pawa na yan. Doon nag-umpisa. Pahirap. Diba? Oo. Dahil doon sa kumakalaman sikmura ng ilan, so they are forced to do yung mga dapat. So yung iba naman na meron na nakakalamang, nagte-take advantage naman doon sa kahirapan ng iba na kung saan ginagamit naman sila. Yun. Peace and order talaga. May asawa rin po ba? Ay, may asawa ako! Ilan po anak mo? Ha? Ilan niyo po? Ay, iisa lang. Isa lang. Kasi naka-RH bill ako eh. Paano niyo Nagplan ako. nababalance yung work at saka yung katama? Wow, that's a very good question. Totoo yun. I really tried my best na mabalance ko. Pag yung problema sa bahay, yung budgeting sa bahay, let it be na gagawin sa bahay, pagsusubaybay sa anak. And then after that, dito rin ako sa work. Pagkatapos ko ng work, kahit na magagalit na galit ako sa work ko, haggard ako sa work ko, I never bring it at home. So kapag there should always be a quality time for the family. Trabaho mo, pag babalik mo sa bahay mo, di masaya ako dito. Ma'am, okay yun na rin. Thank you po sa oras na ibibigay niyo po sa amin.
O sige, good luck sa inyo. At kailangan, wala mo na mag-asawa. Hindi kayo makatapos. Oo, yung boyfriend, take it as an inspiration in your life. Kasi hindi naman pwede na wala rin kayong boyfriend. Inspiration lang. Alam niyo kung bakit. Iba yung nakikilig ka rin. Kasi pangit daw yung bulaklak. Mabaho yung bulaklak kapag walang butterfly na dumadaw. So, may butterfly din, di ba? Kailangan never surrender. Never surrender. Ano yon? Yung pinaka-secret mo, ilak ninyo. Oo, ano na kung nag-kiss kayo, basta ilak mo yung case. Diba? Pero hanggat maaari, yun yun. Kasi yun sa babae, yun ang pinaka-precious na regalo sa asawa. Hindi ka masusumpasan ng asawa mo kapag yun ay hindi nabasag bago ka nag-asawa sa kanya. Ganun kasi, kahit magtakay ka sa kanya, oh, you know me! O, diba? Kaya kapag magloko yun, hindi mo sasabihin, hindi pwede, ikaw ang ano sa akin. Kaya yun ang kasi ano daw yung pag-aasawa kasi related yun sa marriage bill, related yun sa divorce bill. Natural na walang perfect na relationship ang husband and wife. Magulang nga at saka anak wala pang perfect, nag-aaway pa yung pa kaya hindi magkadugo. Pero may ano doon, pag yung isa ay galit, huwag mong patulan, huwag mong ano yun, dito ka lang muna. Hanggang sa mag-pray pa rin kayo. You go home, sabihin niya, sige, nagdalang tayo sa church. So kapag pumunta kayo sa church, siyempre maririnig ko lahat sa church service, may payo regarding sa house, regarding sa mga kabataan, regarding sa parents, lahat. So nagtatanggal lahat yun. Kasi abnormal yung walang problema. Mabuti nga sa inyo, sa sarap nga ng marami kayong baong ako naglaroon yung baong. Umiiyak ako, wala pa nga pambayad ng tuition. Pero again, that's a challenge. That's for your own It's not for the parents. That's for you. Kaya, mamili nyo na lalaki na hindi kayo parang kayo pala, are you sincere with your words? You say, I love you to me? Okay, how far is the I love you? Tintin to ask part. Tintin to ask part. Mahalin mo ako kung ano man ako. Ganun. Mahalin mo ako. Kung ano ako. Pati minamahal mo, mahalin mo. Sino minamahal mo, magulang mo. And that's number one, para hindi magkakaroon ng third party. Kasi kapag minamahal ng asawa mo, yung minamahal mo, ikaw din, minamahal mo din yung side niya, hindi walang away. Maganda yung, ano mo. Okay, congratulations! Thank you po. Napansin ko sa aming panayam kay Congressman Winnie Castelo na siya na mismo ang nag-open topic para sa amin. Naipaliwanag niya ng ayos sa amin ang mga topic na tinanong namin sa kanya. At di na kami nakulangan sa kanya mga sagot kaya hindi na namin kailangan magtanong ulit. Ang mga reaction nga pala, napansin ko yung congressman na in-interview namin ay sobrang approachable. Hindi siya nagdalawang isip na interviewin siya. Ang bait niya talaga. Tapos, napansin ko na kahit di kami nagpa-appoint, kahit isang puntahan lang namin, diretso interview agad siya. Yung mga staff niya mababait naman din. Kaso yung napansin ko lang, yung office niya parang sobrang public. Kasama siya sa office ng mga staff niya. Tapos kapag may appointment sa kanya, isang tao, ang dami nakikinig sa kanya, yun ang napansin ko. Kaya parang dapat may sarili siyang kwarto para mas maganda kapag may appointment siya. Tapos napansin ko pa, yung
yung sa congressman na in-interview namin, na ibang-iba siya. Katulad sa iba na yung pupuntahan mo tapos magpapa-appointment ka pa tapos parang hindi ka pa aasikasuhin ng kanyang mga staff. Kaya para sa tingin ko yung congressman ng Quezon City ay sobrang bait at approachable at madaling puntahan. Pag-interview namin kay Barangay Captain Rose Dadulo, marami akong natutunan, lalo-lalo na yung mga kagrupo ko. Dahil tungkol nga dun sa mga issue na yun, tungkol sa RH Bill, mahalaga pa rin yung pagkakaroon ng pamilya na buo para mas maging mabuting tao at mas maging mabuting leader tayo at mabuting mamamayan. So, yun lang. May mga natutunan ako mga bagay na hindi natututunan sa paaralan namin. Tapos, yung sinapahalagahan niya yung kababayan, tsaka yung music. At tsaka yung sikat. Tapos, though multi-religion siya, nasa puso niya talaga sikat. Tapos, ayun lang. Dami kaming natutunan kay ma'am sa mga sinagot niya sa amin na magagamit namin sa kinabukasan at para maabot namin ang aming mga pangarap. Para sa akin, hindi lahat ng barangay captain, tulad ng inaasahan ng lahat na for popularity lang sila nananalo. Kasi meron talagang barangay captain na may pinag-aralan katulad ni ma'am. Kasi nakikita naman natin sa mga sagot niya, ayos, tas parang mas maganda pa nga yung mga sagot niya kaysa doon sa interview namin congressman eh. Tas bukod sa mga natanong namin sa kanya, outside the topic, may mga naitubo pa siya. Tas yun. Guess what?